Strive to survive. Yo, pakinggan nyo ang sitwasyon ng ating dalawang kababayan na dilingid sa ating kaalaman na ang ating bansa ay namumuhay sa kahirapan. Ako nga pala si Badong, palaboy at musmos, kumakayod sa murang edad, sa kalsada'y nanlilimos. Ang aking amay matagal nang wala, may sakit si inay at hinang-hina. Ang kalsada'y aming tahanan, kasi nga kami nga'y dukha. Nakahiga lang sa semento, nakalatag ng panig, di alintana ang lamig, nakabaluktot at nanginginig. Alas 4 na madaling araw, nakapwesto na sa simbahan. Maaga pa sa panlilimos, para sa umaga'y may agahan. Ganito ang takbo ng buhay ko sa sobrang kahirapan. Walang sulat, walang basa, pagkat walang pinag-aralan. Marami pang mga kagaya ko naghihirap sa ating bansa. Meron na nga silang marano ng sasagasa pa ng bangka. Kailan pa kaya mga problemang to ay malulutas? Kahit sa mumunti ng pera, pahirapan sa pagbili ng bigas. Di ba kayo nababagabag, puso nyo'y nagmamatigas, at halos lahat kayo'y kumagawa ng sariling batas. Sa maagang edad, namulat na sa kahirapan. Di ba may kasabihan tayo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Pero anong nangyari? Daig pang matatanda sa pagbabanat ng buto. Ako si Waldo at ako ngayon nakakulong. Magnanakaw, manggagancho at sa bisyo ay lulong. Wala akong matatakbuhan sa buhay ko na patapon. Di makataka sa mga pangyayari sa aking masalimuot na kahapon. Noong ako'y 16, buhay namin ay may kaya. Magkakasabay kaming kumain, ako si Bunsot, si Mama at si Papa. Ngunit pinasok kami ng mga walang awa na kawatan. Mga magulang ko'y binaril at ako'y sinaksak sa tagiliran. Nawalan ako ng malay, sa aking dugo'y lumalangoy. Pinatay na nga nila mga magulang ko at si Bunso'y kanilang pinaboy. Bago pinatay, hinalay nila at minules siya. Dinig-dinig ko pa ang sigaw ni Bunso na tulong kuya. Puot at galit ang sumasabog sa aking loob at isipan. Hanggang ngayon walang nangyayari sa aking hustisyang pinaglalaban, sapagkat lahat ng krimeng ginagawa nila ay kaya nilang bayaran. Kaya huwag mo akong sisihin kung itinigil ko na ang laban. Huwag niyo akong husgahan sa aking sitwasyon ngayon. Walang patas sa mundo kung wala kang posisyon. Nagiging ganito lang naman ako pagkat walang nagbibigay sa akin ng atensyon. Narinig nyo na ang kwento ni Waldo at ni Badong, na para bang buhay nilang dalawa ay magkarugtong. At alam nyo kanilang kwento ay merong binubulong, na ang buhay ng isa't isa ay malaking bugtong. Isang bastardo na takot nang magtiwala sa iba, isang musmus na bata na kumakayo ng mag-isa. Lahat ng pinagdaanan nila ay di madali, at sa mga sitwasyon na to meron pa bang tama o mali? Sandali, sino ba ang dapat nasisihin sa mga pangyayari ngayon? Ano ba ang dapat nang baguhin? Karaasan sa kapwa-tao ay dapat nang putulin. Pagiging patas sa isa't isa yan ang dapat nang isipin. Sa mga nakakarinig nito, inyong mga matay imulat. Ang pagkakamit ng kapangyarihan ay nakakasugat. Hindi porket may kapangyarihan ka na, nabibili mo na ang buhay ng iba. Isipin mong mabuti na sa mga gagawin mo, walang buhay na mapapahamak. Di pa huli ang lahat na magbago. Habang ika'y humihinga, meron pang pag-asa, pag-asa, pag-asa.